Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng mag-asawang Berto at Berta, pati na din sa kanilang anak na nagngangalang Wana. Si Wana ay nasa edad 11 at may pagkatamad ito. Si Wana ay hindi tunay na anak nila Aling Berta at Mang Berto dahil natagpuan lamang nila ito sa gubat. Magsisimula ang kwento sa isang baryo kung saan namumuhay ang mag-asawang Berto at Berta. Magsasaka ang ikinabubuhay ng mag-asawa. Kaya masisipag ang mga ito at mababait. Iginagalang sila ng kanilang mga kababaryo dahil mapagbigay din ang mga ito kapag sobra at madami silang ani. Medyo angat ang mag-asawa sa kanilang pamumuhay kaysa sa iba nilang kababaryo. Pero yun nga lang, ay hindi magkaanak ang dalawa sa hindi malamang dahilan. Isang araw ay naimbitahan sila sa fiesta sa kabilang baryo ng isa nilang kakilala. Kaya kaagad namang pumunta ang dalawa. At dahil manginginom at may pagkatsismosa naman si Aling Berta, ay ginabi ang dalawa sa pag-uwi. Sakay sa kanilang kalabaw na may karo at tinahak nila ang madilim na daan pabalik ng kanilang baryo. Hay naku Berto, ginabi na tuloy tayo. Hindi ka kasi maawat sa pag-inom eh. Nagwika naman si Mang Berto na siya din naman umano ay hindi ito maawat sa kakachismis kaya pareho lamang sila. Bilisan mo na nga pagpapatakbo sa kalabaw nang makauwi na tayo. Mamaya bagatin pa tayo dito eh. Nagwika naman si Mang Berto na paano tatakbo ng mabilis ang kalabaw nila gayong madilim at ang bigat pa nito. Ano may bigat? Sino mabigat, Berto? Ayusin mo. Baka masapuyong kitang lasing ka. Napabuntong hininga na lamang si Mang Berto at sinabing sige na umano at bibilisan na nito ang pagpapatakbo sa kanilang alaga. Berto, sandali. Itigil mo muna at iihi ako. Itinigil ni Mang Berto ang kalabaw kaya bumaba si Aling Berta para umihi muna. Pumasok ito sa may damuhan para doon sana umihi. Pero hindi na ito nakaihid nang may marinig itong iyak ng sanggol. Ano yun? Iyak yun ng sanggol ah. Diyos ko, baka minamaligno ako. Hindi kasi ako nagtabi-tabi po. Berto? Agad na itong tumakbo sa asawa nito. Berto, madali ka. Umalis na tayo. May tiyanak. Nagwika naman si Mang Berto na ano umanong tiyanak ang pinagsasasabi nito. May narinig akong iyak ng sanggol. Andon, kaya umalis na tayo. Madali ka. Nagwika naman si Mang Berto na baka lasing lamang ito at guni-guni niya lamang yon. Anong lasing? Hindi ako nakainom ah. Halika, nang maniwala ka. Bumalik sila kung saan iihisa na si Aling Berta at kung saan ito narinig ang iyak ng sanggol. Narinig nga din ito ni Mang Berto. Kita mo na? Kaya yan, naririnig mo din hindi ba? Umalis na tayo dito. Ngunit hindi umalis si Mang Berto. Hinanap nito ang iyak ng sanggol. Nakita nito ang isang sanggol sa ilalim ng isang puno. Huwag mong lapitan, baka tiyanak yan. Nagwika naman si Mang Berto na ano umanong tiyanak at alangan namang iwan lang nilang sanggol sa lugar na yon. Baka mamaya daw ay malapa pa ito ng mga hayop. Nilapitan nito ang sanggol at kinuha. Natuwa si Mang Berto dahil sa napaka-cute ng sanggol na hawak nito. Sabik din kasi ito magkaanak kaya hindi ito masisi ni Aling Berta na gano'n na lamang ang reaksyon ng asawa. Anong gagawin natin? Dadalhin ba natin yan sa bahay? Sumagot naman ang asawa nito na malamang umano at ito nang magiging anak nila. Ano? Aampunin natin ang sanggol na yan? Baka tiyanak yan, Berto, at nagkukunwari lang na cute na sanggol. Ngunit nagwika si Mang Berto na wala itong pakialam at dadalhin niya pa din ang sanggol sa ayaw nito at sa gusto. Wala na nagawa si Aling Berta kung hindi ang sumunod na lamang sa kanyang asawa. Dinala nga nila pauwi ng bahay ang sanggol. Tuwang-tuwa naman si Mang Berto
dahil may anak na ito. Kaya nag-isip pa ito ng ipapangalan sa sanggol. Hanggang sa naisip nito na Wana na lamang ang ipapangalan niya dito dahil unang anak nila ito. Ngunit nang tingnan nila ang kasarian ng bata, ay babae pala ito. Kaya tinawag na lamang nilang Wana. Nag-abang ang mag-asawa at nakabalita kung may naghahanap ng sanggol. Pero walang may humanap dito hanggang sa lumipas ang 8 taon. Wana, tulungan mo nga ako dito na magsampay. Ay naku, nasaan na naman ba yung bata na yun? Hinanap ito ni Aling Berta at nakita niya na nasa likod bahay nila ito sa may ilalim ng puno ng mangga at natutulog. Natutulog ka na naman? Bakit ba napakatamad ng batang to? Huy! Wana, gumising ka nga dyan? Niyugyug ito ni Aling Berta kaya naman nagising ito at nagulat pa nang makita ang ina. May aswang? Layuan mo ako. Anong aswang? Gusto mo bang masapuyong kita nang magising ka? Nanay, kaya po ba yan? Oo, ako nga. Ikaw na bata ka? Sa ganda ng nanay mo, napagkakamalan mo pang aswang? Talaga po? Maganda? Saan banda? May sinasabi ka ba? Wala po, Nay. Ang sabi ko na po, maganda po kayo. Mabuti naman. Akala ko, may sinasabi ka na naman eh. Bakit ba kayo nang gigising, Nay? Ang sarap ng tulog ko. Story pa naman kayo eh. Tanghali na oh. Tulog ka pa dyan. Kanina pa ako tumatawag sa'yo para magpatulong magsampay. Hindi mo ko naririnig. Tulog ka lang pala dito. Mahangin po dito eh. Kaya nakakaantok, Nay. Ang sabihin mo, tamad ka lang talagang bata ka. Mabuti pa, ikaw na lang magwalis sa mga tuyong dahon. Nang masigaan natin mamayang hapon. Pagbalik ko, dapat nawalisan mo na yan ha? Opo, sige po. Pero nasan po ang walis natin? Ayun oh, nasa gilid ng pinto. Hindi mo ba nakakita yun? Kunin niyo na lang po, Nay. Natatamad po akong pumunta doon eh. Hay nako. Pati walis tamad pang kunin. Tatas talagang dugo ko sa'yo palagi na bata ka. Kinuha na ni Berta ang walis at ibinigay sa kanyang anak. Nay, ano naman pong gagawin ko dito? Ano ba? Di walisin mo mga dahon dyan. Kakasabi ko lang sa'yo eh. Lahat po ba yan, Nay? Malamang. Alangan namang isa lang ang walisin mo. At itira mo pa yung iba. Oo, syempre lahat yan. Ang dami naman po nun. Nakakatamad naman po, Nay. Basta walisin mo yan lahat. Pagbalik ko, dapat tapos ka na ha. Lagot ka na naman sa akin pag hindi mo yan nawalis lahat. Lumakad na si Aling Berta papalayo sa anak. Kaya wala na nagawa si Wana kung hindi walisin ang mga dahon sa kanilang likod bahay. Pero nang wawalisin na niya sana ito, ay biglang humangin ng malakas at nilipad ang ibang mga tuyong dahon kaya napawi ka na lamang ito. Ay naku, lilipa rin din naman pala ng hangin ng mga tuyong dahon na yun eh. Bakit pa ako magpapagod? Mabuti pa, ihidlip mo na ako ulit. Inilagay na ni Wana ang walis sa ilalim ng malaking puno ng mangga at muli itong naidlip. Lingid sa kaalaman ni Wana na may nakatira pala sa malaking puno ng mangga na isang duwende at isang kapre at nagmamasid lamang ito sa kanya. Nagwika ang kapre sa kasama nitong duwende na ang mabuti pa ay siya na lamang umunong magwalis sa mga dahon. Bago pa muling pagalitan ng nanay nito ang alaga nila. Lingid kasi sa kaalaman nila Mang Berto at Aling Berta ay may gabay na isang kapre at isang duwende si Wana nang matagpuan nila ito sa kakahuyan. At noong dinala nila ito sa kanilang bahay,
ay sumunod din ang dalawang gabay nito sa kanila at nanirahan sa malaking puno ng mangga. Palihim nilang tinutulungan ang batang si Juana. Nang makita nila na hindi na naman ito ginawa ang utos ng kanyang nanay Berta, ay ang duwende na nagwalis at nagtipon ng mga dahon sa likod bahay nila habang natutulog naman si Juana. Lumipas ang ilang sandali ay bumalik na nga si Aling Berta at nakita nito muli ang anak na natutulog sa papag sa ilalim ng puno. Kaya galit naman itong nilapitan si Juana para sana gisingin muli. Ay nako, hindi na naman sinunod ang utos ko. Tinulugan na naman ako. Ngunit habang papalapit ito kay Juana, ay nakita ni Aling Berta na nagawa pala nito ang kanyang inuutos dahil nakapagwalis na ng paligid at malinis na itong tingnan. Kaya nawala ang inis ni Aling Berta sa kanyang anak. Aba, himala ah. Sinunod ni Juana ang utos ko. At ang linis na. Sana araw-araw ganito. Teka, ipaghahanda ko nga ng merienda. Baka napagod. Kawawa naman. Pumasok na ng bahay si Aling Berta para maghanda ng merienda. Kaya napangiti naman ng kapre at duwende sa taas ng puno ng mangga. Ilang sandali lang ay muli nang bumalik si Aling Berta na may dalang merienda. Muli niyang ginising ang anak. Anak, gising. Dinalan kita ng merienda oh. Gumising naman si Juana na kusot-kusot pa ang mga mata at tiningnan ng nanay nito. Nasaan ba ako? Bakit nakakakita ako ng maligno na ginigaya ang boses ni Nanay Berta? Nainis na naman si Aling Berta sa anak kaya piningot niya ito. Aray nay, ang sakit niyo na. Ayan, di nagising ka na. Pesting bata ka, napagkamalan mo pa akong maligno. Dinahan na nga kita ng merienda dahil natutuwa ako sa paglilinis mo ng bakura natin. Ano pong nilinis? Hindi ko naman po nilinis ang bakura natin. Ayan o, huwag mong sabihin na pati pagwawalis mo, nakalimutan mo din. Hindi ko po talaga natatandaan na ako ang nagwalis niyo, Nay. Sino? Alangan namang ako, dalawa lang tayo dito sa bahay. Hay nako, kainin mo na nga yan. At mamaya, uutusan kitang pumunta sa Tia Brenda mo. Ano ba ang gagawin ko doon? Yung layo-layo ng bahay nila Tia Brenda? Kunin mo doon yung mga alimango para may ulam tayo mamaya. Bakit hindi na lang po kayo ang kumuha? Inuutusan niyo pa ako. Ay nako, makaalis na nga lang. Makamasa po yung pakitang bata ka. Umalis na lang muna si Aling Berta, papalayo sa anak nito. Kaya naman kinain na ni Juana ang bigay na merienda ng kanyang nanay Berta. Matapos kumain, ay tinawag na ito ng kanyang nanay. Juana, halika nga. Bakit na naman po, Nay? Bumalik ka nga sa tindahan ni Maring Pasing ng tuyo. Eto ang pera oh. Bumalik ka kaagad ah. Lumakad na si Juana papunta ng tindahan ni Aling Pasing. Kaya nang makarating na ito, ay agad itong bumili. Aling Pasing? May toyo po ba daw kayo ang sabi po ni Nanay? Ano sabi mo, Juana? May toyo daw ba ako? Sabi ng Nanay Berta mo. Opo, yun po ang sinabi niya sa akin kung may toyo daw po kayo. Wala akong toyo. Baka siya ang may toyo, hindi ako. Sabihin mo sa nanay mo yan. Sige po, Aling Pasing. Kaya naman bumalik na naman ang bahay nila si Juana. Oh, asaan ang toyo na pinapabili ko sa'yo? Nay, wala daw pong toyo si Aling Pasing. Kayo daw po ang may toyo. Galit na galit pa nga po siya eh. Ano? Bakit? Ano bang sinabi mo? Bibilik lang naman ng toyo ah.
Nga po ang sinabi ko kay Aling Pasing. Kung may toyo po ba siya, ang sabi niyo? Dito na naunawaan ni Aling Berta kung bakit nagalit si Aling Pasing. Dahil akala niya ay sinasabihan siya na may toyo ito sa utak. Kaya napabuntong hininga na lamang si Aling Berta. Ay nako, kaya pala nagalit si Maring Pasing. Iba palang pagkakaintindi niya. Ang sabihin mo, bibili ka ng toyo. Sige po. Lumakad na muli si Juana pabalik ng tindahan ni Aling Pasing. Ano Juana, nasabi mo na ba sa nanay mo? Huwag niya akakuha mong sinasabihan na may toyo. Hindi po Aling Pasing, nagkamali lang po. Ang sabi po niya, pabili daw po ng toyo. Ganoon ba? Pasensya na. Mali pala ang pagkakaintindi ko. Akala ko, sinasabihan ako ng nanay mo na may toyo. Bibili ka pala. Opo Aling Pasing, kaya pagbilan niyo na po ako. Ano nga ba yun? Toyo o tuyo? Ay nako Aling Pasing, siyempre, ang pong niluluto. Binigyan ni Aling Pasing si Juana ng tuyong isda, kaya lumakad na naman ito pauwi sa kanilang bahay. At ibinigay na sa kanyang nanay ang binili nito. Nanay Berta, ito na pong pinapabili niyo. Bakit tuyong isda ito, Juana? Ayun po ang binigay ni Aling Pasing eh. Yung toyo na nilalagay sa lutuin ang sinasabi ko sa'yo na bilhin mo. Ay naku Nay, kayo na nga lang pong bumili. Pareho ko yun ni Aling Pasing. Ang hirap ng intindihin. Ay nako. Ano pa nga bang gagawin ko? Ako na nga lang bibili. Bantayin mo yung niluluto ko baka masunog yan. Lumakad na nga si Aling Berta para siya na lamang ang bumili ng toyo na nilalagay sa lutuin. At pagbalik nito papasok sa kanilang bakod, ay nakaamoy ito ng nasusunog, kaya mabilis itong pumasok ng bahay. Nakita niyang nasusunog na ang kanyang niluluto, kaya mabilis na itong tinanggal sa apoy. Juana, di ba ang sabi ko sa ibang tayo mang niluluto ko? Opo Nay, binabantayan ko naman po eh. Anong binabantayan? Nasunog nga Hindi niyo naman po sinabi na alisin ko po sa apoy kapag nasusunog na po. Hindi ba Nay? Naiiyak na lang si Aling Berta sa sobrang inis dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya sa anak nito. Ilang sandali lang ang lumipas ay dumating naman si Mang Berto galing sa kanilang taniman. At sakto lang sa pagdating nito dahil magtatanghalian na sila. Kaya naman umupo na ito sa mesa. Inihanda na ni Aling Berta ang kanilang pagkain. Nagtanong si Mang Berto kung bakit umano amoy sunog ang ulam nila. Paano hindi masusunog? Ipinabayaan ng anak mo. Ano nga ko? Hindi naman ako nagluluto Nay. Ikaw naman eh. Nagwika naman si Mang Berto na tama naman umano ang anak nilang si Juana. At siya naman talaga umunong magluluto. Bakit niya ito sinisisi sa anak nila? Kinakampihan mo na naman yung anak mo, Berto. Kumain na nga lang kayo. Kumain na nga lang silang mag-ama. At pagkatapos ay inutusan na ni Aling Berta si Juana na pumunta na sa bahay ng kanyang tiya Brenda upang kunin ang mga alimango. Kaya naman sumunod ito kaagad at lumakad na. Panay naman ang utos si Nanay. Nakakatamad pa naman pumunta ka ni Tia Brenda. Malayo pa naman ang bahay nila. Samantala, lingid naman sa kaalaman ni Juana, ay sinusundan siya ng kanyang gabay na duwende. Dahil baka makalimutan na naman ito ang utos ng kanyang nanay. Nang marating ni Juana ang bahay ng kanyang Tia Brenda, ay nagtao po na ito. Tia Brenda, nandito na po ang cute niyong pamangkin. O Juana, mabuti, nandito ka na. Ito ang mga alimango. Bagong kuha yan ng tiyo mo. Paborito kasi yan ng nanay mo. Kaya ayan, dalhin mo na sa inyo.
Maraming salamat po, Tia. Sige po. Mag-iingat ka pa uwi ah. Habang naglalakad pa uwi, ay nakita ni Juana ang isang puno ng bayabas sa gilid ng daan na maraming bunga. Oh? Ang daming bunga ng bayabas ah. Paborito ko pa naman to. Dito na lang ako pupwesto para makita ko kaagad kung mahuhulog na ang bayabas. Habang nakaupo naman si Juana, ay pinagmamasdan siya ng gabay niyang duwende at napapakamot na lamang ito sa kanyang ulo. Napapatanong ito sa kanyang sarili kung bakit ganun ang alaga niya na palagi na lamang itong tinatamad. Imbes kasi na akitin ng bayabas, ay hinihintay niya na lamang itong mahulog. Kaya wala na nagawa ang duwende kung di ang tulungan na naman ito. Umakyat ito sa bayabas at pinitas ang isang malaking bunga at hinulog. Kaya nakita niya na tumayo si Juana para kunin ito. Ayun, may nahulog. Kinuha ito ni Juana at kinain. Kaya bumaba naman ang duwende. Sa isipin na uuwi na ito para ihatid ang mga alimango sa bahay nila. Pero mali ang akala ng duwende dahil imbes na umuwi, ay pinakawalan ni Juana ang mga alimango. Ayun, pakakawalan ko na kayo ah. Mauna na kayo din sa bahay. Inaantay na kayo doon ni nanay. At aantayin ko pa tong bayabas na may mahulog ulit. Ang sarap eh. Tsaka, huwag na akong isusumbong ah. Nagsikalasan ang mga alimango. At dahil alam ng duwende na malalagot na naman ito sa nanay niya pag umuwi ng walang dala, ay mabilis na hinabol ng duwende ang mga alimango at hinuli. Ito na din ang nagdala ng mga alimango sa bahay ni Juana. Kaya naiwang mag-isa si Juana habang nag-aantay na may mahulog muli na bayabas. Ngunit dumilim na ay wala pa rin nahuhulog na bayabas, kaya umuwi na lamang ito. Ay naku, wala namang nahulog. Pero babalikan kita bukas ha. Umuwi na nga muna ito sa kanila. Dahil kanina pa pala naghihintay ang kanyang nanay Berta at ang tatay Berto nito sa kanya. Narito na po ang cute niyong anak. Juana, bakit ngayon ka lang? Nasaan ang mga alimango na ibinigay ng Tia Brenda mo? Kasi nay, may nakita po akong puno ng bayabas na maraming bunga nang papauwi ako. Kaya tumambay muna po ako doon at intay na mahulog. Paborito ko po kasi yun eh. Tsaka yung mga alimango. Pinauna ko na pong umuwi dito. Wala pa po ba sila? Ano? Pinakawalan mo ang mga alimango? Saka bakit hindi mo nalang inakit ang bayabas para makuha ang mga bunga? Bakit inintay mo pang mahulog? Nakakatamad po nanay na ako din eh. Ay naku. Naku Berto, ang anak mo. Mamamatay na ako dito sa konsumisyon. Ano po nay? Huwag naman po kayong mamamatay. Ilipat niyo po muna sa pangalan ko ang mga lupa natin at ari-arian. Wala na nagawa si Aling Berta, kundi ang umalis na lamang dahil baka masapuyong niya ang kanilang anak na si Juana. Sinabi naman ni Mang Berto sa anak na bakit naman kasi nito pinakawalin ang mga alimango na ulam sana nila sa hapunan. Alam naman itong paborito niya ng kanyang nanay Berta. Pasensya na po tay. Akala ko po kasi andito na sila eh. Sinabi na lamang ni Mang Berto na hayaan na. Maglinis na ito ng mukha at ang dungis na nitong tingnan. Pumunta si Juana sa likod bahay nila kung nasaan ang poso na igiba nila ng tubig. Nakita niya ang mga alimango na nakasilid sa batya, kaya tinawag niya ang kanyang nanay at tatay. Nay? Tay? Andito na po pala ang mga alimango. Kayo ah. Napagalitin pa tuloy ako ni Nanay Berta dahil sa inyo. Nagkatingin na naman ang mag-asawang Berto at Berta sa kanilang anak na may halong pagtataka dahil wala naman kasi kanina ang mga alimango sa batya. Nakatingin naman ang duwende at ang kapre sa itaas ang puno ng mangga sa mag-anak at napangiti na lamang ang mga ito. Juana, paano nandyan ang mga alimango? Wala pa yan dyan kanina. Baka po kararating lang nila kaya hindi niyo po nakita kanina, Nay.
Nagtataka man, ay sinabi na lamang ni Mang Berto na sige na umano at lutuin na ito ni Berta para makakain na sila. Kinuha na nga ni Berta ang mga alimango sa batsa upang lutuin. Kaya na makaluto na ng hapunan, ay kumain na silang mag-anak. Ang sarap talaga ng alimango, lalo na pag mataba. Ang takaw niyo naman ay, nakailang sindak na kayo ng kanin, oh. Tumigil ka nga dyan, Wana. Kumain ka na nga lang dyan at huwag mo kang pakialaman dito. Nagwika naman si Mang Berto na sa susunod na linggo umano ay pupunta sila sa kabilang baryo para makapiesta sa kapatid niya. Talaga po tay? Pupunta tayo ng piyastahan ko na Tia Bebang? Nagwika ang kanyang tatay Berto na oo umano at inanyayahan siya nito. Ngunit pupunta sila ng mas maaga para tumulong sa paghahanda doon. Kaya doon na sila matutulog. Ah? Sige po tay. Tuwang-tuwa naman si Wana sa kanyang narinig. Kaya matapos kumain na naglinis na ito ng katawan at natulog na. Kinabukasan ay ginising ito ng kanyang nanay Berta. Wana, gising na. Ano ba? Tanghali na tulog ka pa dyan? Mahuhuli ka na sa pagpasok mo sa paaralan. Bukas na lang po ako papasok, Nay. Anong bukas? Hala, bumangon ka na dyan. Dali na. Niyugyug na ni Aling Berta ang anak para bumangon. Kaya wala na itong nagawa kundi ang bumangon na. Madali ka. Pumunta ka na dun sa poso para maligo. Lumabas na nga ng bahay si Wana para maligo. Pero ilang sandali lang ay bumalik na ito. Tapos na po ako, Nay. Anong tapos na? Hindi ka naman naligo ah. Naghilamos ka lang yata eh. Kakaligo ko lang po kahapon, Nay. Saka ang lamig po ng tubig. Ay hindi, maligo ka doon. Mabuti ng malamig para mawala ang antok mo. Wala na talagang nagawa si Wana kundi ang maligo na. Pagkatapos ay pinaghanda na ito ng agahan ng kanyang nanay Berta. Kumain ka na. Yung gatas mo, inumin muna. Mahuhuli ka na sa pagpasok. Kape po ang gusto kong inumin, Nay. Ay nako, ang bata mo pa magkakape ka na. Dali na. Huli ka na. Ininom na lamang ni Wana ang gatas at saka humingi ng baon. At nagpaalam na sa kanyang nanay Berta. Nay, na po ang baon ko. Oh, eto, tipirin mo yan ha. 5 piso? Wala ka nang mabibili nito, Nay. Dagdagan niyo naman po. Ang kuripot niyo naman. O ayan, 10 piso. Ikaw na bata ka? Kapag sa baon mabilis ka. Pero pag inuutusan ka, palagi ka nalang tinatamad. Salamat po, Nay. Humalik na ito sa kanyang nanay at lumakad na ito papunta sa paaralan. Habang naglalakad ito, ay may nakita itong matandang babae na inaasar ng ilang mga bata. Sinabihan na madumi at mabaho umano ito. Mabilis namang lumapit si Wana sa mga ito para sawayin ang mga bata na tigilan na ang matanda. Oy, mga pangay, tigilan niyo na nga si Lola. Hindi, isusumbong ko kayo sa prinsipal. Inasar din ng mga bata si Wana. Nakampi daw ito sa matandang mabaho, kaya mabaho na din umano ito. Ano naman? Cute naman ako. Hindi kagaya na mga pangit na nga. Pangit pang ugali. Galit naman ng bata sa kanya na sinabihan niya ng mga pangit. At lalapitan pa sana nila si Wana nang damputin ito ang tain ng kalabaw. Sige, lumapit kayo. Ipapahid ko to sa inyo. Lumayo naman ang mga bata dahil nga takot silang pahiran ni Wana ng tain ng kalabaw. Kaya iniwan na siya ng mga ito. Ay na po sila, Lola. Umalis na po sila. Salamat sa iyo, Inaeng. Tinulungan mo ako sa mga batang yon. Wala po yun, Lola. Mga salbahe po talaga yun. Siya nga pala po, Lola. Ito po, sa inyo na lang po tong pera ko. Ibili niyo po ng pagkain. Nako,
Huwag na inaing. Baon mo yan. Ayos lang po, Lola. Manguhingi na lang ako sa mga kaklase ko. Madami naman po akong kaibigan eh. Saka kailangan niyo po yan. Salamat sa'yo, inaing. Siya nga pala. Sa'yo na to, inaing. May ibinigay na isang kwintas ang matanda sa kanya na may maliit na bato na kulay puti sa gitna nito. Naku, Lola. Sa inyo po yan. Saka hindi ko naman po yan kailangan. Kailangan mo to, inaing. Maniwala ka sa akin. Kailangan mo to. Madami kang pagdadaanan na pagsubok, Juana. Albularya. Ano po? Alburaria? Teka, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi ba? Huli ka na sa klase mo, oh. Ay, oo nga pala. Sige po, Lola. Mauna na po ako. Tumakbo na si Juana dahil nga huli na ito. Lumangin po ito para sana magpasalamat sa matanda sa bigay niyang magandang kwintas. Ngunit wala na ito. Teka, nasaan na si Lola? Bakit nawala bigla? Pero hindi bali na nga. Uli na nga pala ako sa paaralan. Ngumiti naman ang duwende na gabay nito na palaging nakasunod sa kanya at bigla na ding naglaho. Sa paaralan ay pumasok na si Juana sa kanilang silid-aralan. At huli na nga ito dahil nagugas pa ito ng kanyang kamay. Mamaya, pasensya na po. Nahuli po ako. Ayos lang, Juana. Maupo ka na. Naupo na nga si Juana at nagsimula na ang kanilang klase. Sa kalagitnaan ng kanilang klase ay biglang nagkagulo dahil ilang mga bata ang nawala ng malay. Agad na lumabas ang kanilang guro para puntahan ang kabilang classroom kung saan may mga ilang nahimatay na mga bata. Mga bata, huwag kayong lalabas ha. Tutulungan ko lang doon sa kabila si Ma'am Joy nyo at nahimatay ang mga estudyante niya. Lumabas na nga ang kanilang guro at nanatili si Juana at ang mga kaklase nito sa silid-aralan. Ngunit habang nasa loob sila ng silid-aralan, ay may napansin si Juana na isang kulay berdeng nilalang na kasing laki din nila. May matutulis na tenga at gawa sa mga dahon ng suot. Pumasok ito sa kanilang silid-aralan. Dumaan ito sa harap ng mga kaklase niya pero hindi nila ito nakikita. Hanggang sa nakita niya na hinipan nito ang tenga ng isa niyang kaklase at bigla na lamang itong nawalan ng malay. Kaya nagsigawan ng mga kaklase nito. Nakita niya na tumakbo pa palabas ang kulay berdeng nilalang. Kaya sinundan niya ito ng kanyang tingin. At nakita niya na umakyat ito ng puno na napakabilis at bigla na lamang nawala. Agad namang bumalik ang guro nila at binuot ang kanyang kaklase na nahimatay. Nakahayong nilalang na yun? Bakit ako lang nakakakita sa kanya? At yun pala ang dahilan kung bakit nahihimatay ang mga kamag-aral ko. Dinala ng kanilang guro ang kanyang kaklase na nahimatay doon din sa ibang bata na nawalan ng malay sa isang bakanting silid-aralan. Pagkatapos ay ipinauwi na muna ang ibang mga bata. Mga bata, ang mabuti pa, umuwi na muna kayo. Wala na muna tayong klase ngayon. Baka may mahimatay pa sa inyo. Hindi na namin kakayanin. 4 na lang kaming guro dito. Kaya mabuti pa. Ay sige na, magsiuwi na muna kayo. Nagsitayuan na nga ang mga kamag-aral ni Juana at nagsiuwian na sila. Pero naiwan ito. O Juana, hindi ka ba uuwi? Ma'am, may sasabihin po ako sa inyo. Alam ko po kung bakit nahihimatay ang mga bata. Kasi po, may berdeng nilalang na umuyib sa tenga nila. Tapos, umalis po kaagad. Diyan po siya tumakbo sa may malaking puno. Ano? Sigurado ka ba, Juana? Opo, ma'am. Sigurado po ako. Ganun ba? Pero maaari bang huwag ka munang umuwi, Juana? Baka makatulong ka sa amin? Sige po, pero libre niyo po ako dapat ng merienda, oh. Oo, sige. Ililibre na lamang kita mamaya. Tara,
sumama ka muna sa akin. Puntahan natin ang principal na si Miss Minchin. Isinama ng kanilang guro si Wana papunta sa silid-aralan kung saan andun ang mga nahimatay na mga bata. Miss Minchin, sabi ng estudyante ko, may nakita daw siyang lamang lupa na siyang may dahilan kung bakit nawawalan ng malay ang mga bata. Siguro, magpatawag na tayo ng albularyo. Sigurado ka ba, Mia? Opo, tanungin niyo po si Wana. Siya po ang nakakita. Wana, totoo bang sinasabi mo? Na lamang lupa ang may gawa nito? Opo, Miss Minchin. Totoo po. Promise, kahit mamatay pa po kayo. Anong promise kahit mamatay ako? Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Magpapatawag ako ng albularyo. Nagpatawag nga ng albularyo ang kanilang principal at pinakain muna ng kanyang guro si Wana sa kantina. Lumipas ang ilang sandali ay dumating na ang albularyo sa paaralan na si Tata Lino. Tata Lino, mabuti naman po at andito na po kayo. Nagtanong ang albularyo kung ano ang nangyari. Mia, si Wana, tawagin mo nga. Sige po, Miss Minchin. Tinawag nga ng kanyang guro si Wana sa kantina. Wana, halika na. Ando na ang albularyo. Manang, magkano po ang kinain niya? Nasa 200 po lahat, ma'am. Ano? 200? Opo, ma'am. 10 sandwich. Tapos 10 biskwit. May candy pa. At may 3 soft drinks. Saka kumuha din pala siya ng... Sige po. Ito na po ang bayad, Manang. Pambihira ka palang kumain, Wana. Ginugutom ka ba ng nanay mo sa inyo? Hindi po, ma'am. Masarap lang po kasi ang sandwich. Kaya napadami ang kain ko eh. Bakit po kayo umiiyak, ma'am? Wala. Tara na doon. Lumakad na sila papunta sa silid-aralan kung nasaan ang albularyo at ang principal ang naghihintay sa kanila. Miss Minchin, andito na po si Wana. Wana, andito na si Tata Lino, ang albularyo. Sabihin mo sa kanya nakita mo. Kasi po, Tata Lino, may nakita po akong berdeng nilalang na pangit. Kagaya po na Miss Minchin po na pumasok sa silid-aralan namin. Tapos, hindi po siya nakakita ng iba kong kaklase. Lumapit po sa siya kaklase kong si Sarah at hinipan nito ang tenga niya. Saka po nawala ng malay si Sarah po. Nagwika naman si Tata Lino kung saan pumunta ang nilalang pagkatapos. Doon po sa may malaking puno, umakit po siya dun at nawala na po. Sinabi ng albularyo na samahan umano siya nito sa puno kung saan niya nakita ang nilalang na sinasabi niya. Sige po, Tata Lino, tara po doon. Tara po, Miss Minchin. Naku, Wana, kayo na lang ng albularyo ang pumunta doon. Baka kasi magpakita ang nilalang matakot pa ako. Mas nakakatakot pa nga po kayo kung tutuusin sa nilalang na yun eh. Anong sabi mo? Anong tinatawa-tawa mo dyan, Mia? Wala po, Miss Minchin. Nagpaiwan na nga ang guro nila at ang principal. Kaya sila nilamang ng albularyo ang pumunta sa puno na sinasabi ni Wana kung saan umakyat ang nilalang. Habang naglalakad sila, ay ramdam naman ng albularyo ang kakaibang presensya ni Wana. Alam niyang hindi itong pangkaraniwang bata dahil sa una pa lang ay nakikita niya at hindi ito natatakot sa nilalang at sinundan niya pa ito. Ramdam niya din na may mga gabay itong nagbabantay sa bata na nasa paligid lang Ramdam niya din na may gabay itong nagbabantay sa bata na nasa paligid lang nakamasid. Tata Lino, dito po oh. Dito ko nakitang kulay berdeng nilalang na umakyat. Lumapit ang albularyo sa puno at inalapat nito ang palad niya doon at pagkatapos ay napailing-iling ito. Bakit po, Tata Lino? Ano po ang problema? Sinubukan ni Tata Lino si Wana at sinabing ilapat nito ang mga kamay niya sa puno. Kaya ginawa naman ito ni Wana.
Nakita ni Juana sa kanyang balintataw ang kulay berdeng nilalang na hawak ng isang maliit na kulay berdeng nilalang din at may sugat ito. Nakita din ni Juana na dahil ito sa pagputol ng mga puno sa eskwelahan nila na siyang tirahan pala ng mga nilalang na ito. Kaya nagalit ito at ginantihan nito ang mga mag-aaral. Tatalino, nakita ko po ang nilalang sa balintataw ko. Nagagalit pala siya at pinutol ang mga puno dito. Napangiti naman ang albularyo dahil tama nga ito at may kakayahan nga si Juana. Sinabi ni Tatalino na ganoon din naman ang nakita niya kaya kailangan nilang kausapin ng prinsipal para itigil ang pagpuputol ng puno at humingi sila ng tawad sa nilalang. Dahil hindi naman ito masama, nais lang nitong takutin ng mga mag-aaral para hindi na pumasok at mapasarang paaralan. Nang sa ganoon ay hindi na putulin ang mga natitirang puno. Ano na Tatalino? Gagaling ba ang mga mag-aaral? Si Juana ang pinagpaliwanag ni Tatalino sa prinsipal. Kasalanan niyo po pala, Miss Minchin, kung bakit nagalit ang nilalang sa puno. Kasi pinaputol niyo po ang mga puno dito sa paaralan eh. Kaya po niya binabalikan ng mga mag-aaral. Kasi sinisira niya po ang bahay nila. Ano? Ganun ba? Kaya ko lang naman pinapaputol ang mga puno kasi matataas na at mapanganib. Baka kasi bumagyo at saka matumba. Baka masira ang ilang silid-aralan natin. Nagwika naman ang albularyo na hindi naman ito matutumba dahil may nag-aalaga dito. Mabuti na lamang at mabait ang mga nakatarang lamang lupa. Mukhang madadala sila sa pakiusap. Kailangan lang umano mag-alay at mga kung hindi nagagalawin ng mga puno sa lugar. Ganoon ba? Sige, mag-aalay tayo at hihingi ng tawad. Ano ba ang iaalay natin sa kanila? Ialay niyo po ang buhay niya, Miss Minchin, kasi kasalanan niya naman po eh. Ano? Huwag naman Juana. Wala na bang iba? Biro lang po, Miss Minchin. Pambirang bata ka. Kinakabahan naman ako sa'yo. Tawa naman ng tawa ang guro nila sa biro ni Juana dito. At anong tinatawa-tawa mo na naman dyan, Mia? Wala po, Miss Minchin. Natutuwa lang po ako. Nagamot na po ang mga estudyante natin. Nagwika ang albularyo na wala namang ginawa ang lamang lupa sa kanila. Pinatulog lang sila. Kaya mag-alay na lamang umano sila ng mga prutas at humingi ng tawa dito. Ganoon ba? Maraming salamat sa iyo, Tatalino. Nagwika naman ang albularyo na walang anuman umano at ang batang si Juana ang dapat nilang pasalamatan dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi nila malalaman ang dahilan. Salamat sa iyo, Juana. Walang naman po, Miss Minchin. Nagpaalam na ang albularyo para umuwi. Naiwan pa si Juana dahil isinama pa ito ni Miss Minchin at ni Mia para humingi sila ng tawad sa nilalang sa puno. Dito na po, Ma'am. Ilagay na lang po natin dito sa ilalim ng puno ng mga prutas at humingi na po kayo ng tawad. Sige, Mia. Ilapag mo na dyan ang mga prutas. Kung sino ka man. Sana wag mo nang gambalayan ng mga estudyante ko. Pangako, hindi ko na ipapaputol ang mga puno sa paaralan habang ako pang prinsipal dito. Kaya pakiusap, patawarin mo na kami. Ayun kaibigan, umingi na ng tawad ang prinsipal naming pangit. Kapag may pinutol pa siyang puno, siya na lang ang gantihan mo Salamat. Tawang-tawa naman muli si Mia sa sinabi ni Juana. Oh, bakit na naman Mia? Humingi ka na ng tawad dyan. Huwag ka nang tumawa-tawa pa. Pambihirang batang tong si Juana. Humingi nga ng tawad. May kasama pang lait. Patawad sa iyo kaibigan. Maaari mo na bang pagalingin ng mga estudyante ko? Pangako, tuturuan ko sila magmahal sa kalikasan at kung paano pangalagaan ito. Inilapat ni Juana ang kamay nito sa puno at nakita niya muli sa kanyang balintataw na nakangiti na ang nilalang
at tinanggap na nito ang kanilang pasasalamat. Ayos na po, ma'am. Miss Minchin, pinapatawag na daw po kayo ng witawit sa puno. Witawit? Ano yun, Wana? Sila po ang nilalang sa puno. Witawit po ang tawag sa kanila po. Ganun ba? Mabuti naman. Bumalik na sila sa silid-aralan at nakita ng gurong si Mia, pati na din ni Miss Minchin at Wana, na nagising na ang kanina ay mga walang malay nilang mga estudyante. Walang matanda na mga ito sa nangyari, kaya pinauwi na lamang din sila ni Miss Minchin. Nang maging ayos na ang lahat, ay umuwi na din si Wana. Uwi na din po ako? Mamiya? Miss Minchin? Sige, Wana, mag-iingat ka ha. Sige, Wana, salamat sa tulong mo. Walang anuman po. Pagkatapos noon, ay umuwi na nga si Wana sa kanilang bahay. Nay? Andito na po ang anak ng mukhang kirubin. Mukha ngang kirben, tamad naman. Mabuti nandito ka na. Magbihis ka na ng damit mo. Nay? Pwede po ba akong maglaro kasama ng mga kaibigan ko? Sige, pero huwag kang lalayo ha. At pupunta sa kung saan. Opo, Nay. Lumakad na si Wana at pumunta sa kanyang mga kalaro. Butchokoy? Nana Bebeng, maaari ba akong sumali sa laro niyo? Sige ba, pero ikaw ang taya ha? Teka, bakit ako agad ang taya? Bagong sali ka, Wana eh. Kaya ikaw ang taya. Sige na nga. Ang daya naman. Ayun, magbilang ka na ng 10. Magtatago na kami. Huwag kang mandidaya, Wana ha? Sige, Bebeng, hindi ako mandidaya. Pumikit na nga si Wana sa may puno at nagbilang nga ng 10. Ayun, Bebeng. Butchokoy. Nana, 10 na. Imbes na hanapin ng mga kaibigan, ay tinamad na naman si Wana at natulog ito sa ilalim ng puno. Kaya nabagot na ang mga kaibigan nito sa kanilang pinagtataguan at lumabas na nga ang mga ito. Nana? Butchokoy, pumunta na ba si Wana sa pinagtataguan niyo? Hindi nga, Bebeng eh. Hindi nga siya dumaan kanina pa, kaya nabugot na ako. Ako nga din eh. Hindi yata tayo hinanap ni Wana. Oo nga. Ayaw na. Umuwi na tayo. Lumakad na nga ang tatlo at nakita nila si Wana na natutulog sa ilalim ng puno. Ayan pala si Wana, Bebeng. Natutulog. Kaya pala hindi niya tayo hinahanap eh. Ginising ito ng kanyang mga kaibigan. Ana? Gising na. Bebeng? Nana? Butchokoy? Huli kayo. Kaya kayo naman ang taya. Ano ka, Wana? Hindi mo naman kami hinanap eh. Natutulog ka lang naman dyan. Oo nga, Wana. Ang daya mo, kaya ayawan na nga. Nakakatamad kasi kayong hanapin eh. Saka lalabas din naman kayo, bakit ko pa kayo hahanapin? Naglalaro nga tayo ng tagu-taguan, Wana eh. Uwi na nga lang tayo, Nana. Butchokoy, iwan na natin si Wana dito. Ang daya niya eh. Kaya wala na ding nagawa si Wana, kung di ang umuwi na lamang din sa kanila dahil padilim na din. Nay, nandito na po ako. Mabuti, maupo ka na dyan. Maya-maya, kakain na tayo. Wala po ba si Tatay Berto, Nay? Wala pa. Malamang, nasa tubaan na naman yon. Sunduin mo nga. Doon, kinatayban. Mamaya na, Nay. Tinatamad pa ako eh. Hay nakong bata ka. Oo, mamaya sunduin mo yung tatay mo ha. Baka lasing na naman yon. Alam mo naman yon, kapag nag-umpisa ng uminom, hindi naawat kapag hindi sinundo.
Opo, susunduin ko po mamaya. Lumipas na ang ilang oras at tuluyan ng dumilim. Wala pa din si Mang Berto, kaya nauna na lamang kumain ng dalawa. Kita mo na? Sabi ko sa'yo hindi uuwi ang tatay mo. Hanggat hindi nalalasing eh, kaya sunduin mo na kina Teban. Eto ang gasera, dalhin mo. Ang na po, Nay. Maliwanag naman po ang buwan eh. O siya, sige, huwag kang uuwi hanggat hindi mo kasama ang tatay mo. Lumakad na nga si Juana papunta sa tubaan. Hindi naman ito natatakot kahit mag-isa lang ito dahil kabisado naman niya ang daan. Habang papunta ito ng tubaan ay ramdam niya na may nakasunod sa kanya. Napapatigil ito minsan sa paglalakad at napapalingon pero wala naman itong nakikita kaya nagpatuloy na lamang ito. Lingid sa kaalaman nito ay ang gabay niyang duwende at kapre ang sumusunod sa kanya. At dahil sa kwintas ng suot, ay lumakas ang pakiramdam ni Juana. Kaya nararamdaman na niya ang mga ito. Nang makarating na ito sa tubaan ni Mang Teban, ay nakita na nga niya ang tatay Berto niya na umiinom at medyo lasing na nga ito. Tatay, pinapasindo ka na po sa akin ni Nanay Berta. Nagwika naman si Mang Berto na sandali lamang umano. Uubusin lamang nila ang iniinom nilang tuba ng mga kumpare niya. Nagagalit na po doon si Nanay. Sige po kayo. Dumukod naman ng pera si Mang Berto sa bulsa nito at ibinigay kay Juana. Sinabing mamaya na sila umuwi, kaya bumili muna ito ng gusto niya sa tindahan. Aw, 20? Sige po, Tay. Mamaya na po tayo uuwi. Ubusin niyo na po yan. Iniinom niyo, Tay. Iniwan ni Juana ang tatay Berto niya sa tubaan at pumunta sa tindahan ni Aling Paseng para bumili ng chicherya at doon muna ito tumambay. Aling Paseng, magandang gabi po. Oh, Juana gabi na andito ka pa Saka papaalalahanan kita hindi na ako nagpapautaang paggabi na dahil malas yun. Ano po? Malas po ba yung Aling Paseng? Oo, Juana, malas yun. Kaya dapat wag kang magpapalabas ng pera paggabi na. Dahil malas din yun. Ganun po ba? Pero bibili po ako ng chichirya, Aling Paseng. Binigyan kasi ako ni tatay ng pera. Sinundo ko po kasi si tatay si tubaan ni Mang Teban. Pero ang sabi niya, uubusin lang daw po ng iniinom nila. Kaya iniwan ko po muna siya doon. Naku, Juana, mabuti pa. Sunduin mo ng tatay mo. Huwag kayong magpapagabing masyado. Bali-balitang may aswang na gumagala sa lugar natin. Ano po? Aswang po, Aling Paseng? Oo, kaya huwag nga kayo magpapagabi. Baka makasalubong niyo pa ang aswang na yon. Kaya mabuti pa. Sunduin mo ng tatay mo. At magsasara na din naman ako ng tindahan ko. Sige po, Aling Paseng. Babalik na lang po ako sa tubaan. Maraming salamat po at magandang gabi po. Sige na, magandang gabi din. Mag-iingat ka. Aalis na sana si Juana nang maalala ni Aling Paseng na hindi pa pala ito nakakapagbayad sa kinuha nitong chicherya. Juana, sandali. Bayad mo. Hindi ka pa nakakabayad. Hindi pa po ba ako nakakabayad sa inyo, Aling Paseng? Hindi pa. Kaya nga sinisingil kita. Okay po, Aling Paseng. Palista niyo na lang po muna. Nasa bulsa ko na po kasi ang pera, hoy. Ano naman kung nasa bulsa mo yung pera? Anong kinalaman noon? Kasi, hindi po ba ang sabi niyo, may pamahain tayo? Na bawal nang maglabas ng pera paggabi na? Kasi, malas po yun. Kaya, hindi ko na maalalabas ang pera ko sa bulsa ko. Kaya, alista niyo na lang po muna ang kinuha ko, Aling Paseng. Ganoon ba? Sige, ililista ko na nga lang. Paalam po, Aling Paseng. Sige, mag-iingat ka. Teka, parang na isahan ako doon ni Juana.
Ikaw kasi Paseng, may pahamain ka pang nalalamaan. Nagulangan ka na naman tuloy. Nagsara lamang ng tindahan si Aling Paseng. Samantala, nagbalik naman sa tubaan si Juana. Hindi pa rin sila tapos sa kanilang pag-iinom. Pero dahil may chichirya naman ito, ay tumambay na din muna ito sa tubaan. Pinainom pa siya ni Mang Berto ng isang basong tuba, kaya medyo nalasing din ito. Natuwang-tuwa naman si Mang Berto sa anak at nagwika naman ng mana ito sa kanya. Siyempre naman po tay, sa inyo po talaga ako nagmana. Hindi kay Nanay Berta na pangit na, mataba pa. Tawa naman ng tawa ang mga kainuman ni Mang Berto kay Juana, hanggang sa bigla na lamang silang tumahimik bigla dahil nasa likod na pala nila Mang Berto at Juana si Aling Berta. Sumunod pala ito sa kanila. Dahil nga ilang oras na hindi pa sila nakakauwing mag-ama, kaya sinundo na din ang mga ito. At dahil natahimik ang mga kainuman ni Mang Berto, ay tinanong niya ang mga ito kung anong nangyari sa kanila. Mukha sila nakakita ng maligno. Itinuro naman ang mga ito sa likod niya. May itinuro naman ang mga ito sa likod niya, kaya nilingon ito ng mag-ama. Nagulat si Mang Berto sa asawa na nanlilisik ang mga mata, kaya nawala ang kalasingan nito sa takot kay Aling Berta. Samantalang si Juana naman, dahil nalasing ay tawa na ito ng tawa. O tay Berto, nandito na pala ang nanay kong mukhang aswang ni sabi mo. Anong sabi mo, Juana? Bakit ganyan ka? Lasing ka ba? Hindi po ako lasing, Nay. Nakainom lang po ako. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyong sinasabi ni tatay at ng mga kaibigan niya na mukha ka daw pong... Hindi na nakapagsalita si Juana dahil tinakpa ni Mang Berto ang bibig nito at nagwika na uuwi na raw sila. Sige po, sa bahay ko na lang po sasabihin kay Nanay ang sinabi ni Ninang Pedro, Ninang Kulas, at Ninang Jose sa inyo, Nay. Ganoon ba? Pinag-uusapan niyo pala ako ah. Sige Juana, sabihin mo sa akin lahat sa bahay. Tara na. Piningot na ni Aling Berta ang asawa sa tenga, sabay hila nito sa asawa pa uwi. Kinakabahan naman ng tatlong kumpare ni Mang Berto bago umalis si Juana. Ay dumukot na ng pera sa mga bulsa nila ang mga ito at ibinigay kay Juana. Sinabi na maagang pamasko daw nila ito sa kanya, kaya wag niya na lamang sabihin sa nanay niya ang mga narinig niya kanina. Tuwang-tuwa naman si Juana dahil madami itong pera galing sa mga ninong niya. Para lang wag nitong sabihin sa nanay niya ang mga sinabi nila paukol dito. Kaya pala ang tagal na hindi pa kayo nakakauwi at pinapainom mo pa tong anak natin? Nagwika naman si Mang Berto na isang baso lang naman ang pinainom nila kay Juana at nagkakatuwaan lamang sila. Nagkakatuwaan pala, pati ako pinagkakatuwaan nyo. Mamaya ka talaga sa akin, Berto, sa bahay. Tawa naman ng tawa si Juana habang pinapagalitan ni Aling Berta ang tatay niya, kaya pati ito ay napingot din. Isa ka pang bata ka? Akala mo hindi ko alam na binigyan ka ng pera ng tatay at ng mga ninong mo? Kaya hindi ka na bumalik ka agad? At uminom ka pa ng tuba ah? Aray na, huwag niyo na po akong pingutin. Si Tatay Berto naman po may gusto na inumin ko yung tubay. Ay nako, mag-ama nga kayo, parehong pasaway. Mamaya talaga kayo sa akin sa bahay. Ngunit habang naglalakad ang tatlo, ay bigla namang may humarang sa kanilang daraanan na isang babae. Madungis ito at buwaghag ang buhok. Hoy, sino ka? Umalis ka nga sa daraanan namin at mainit ang ulo ko. Baka pati ikaw, madamay. Bigla naman hinugot ni Mang Berto ang itak nito dahil alam niya na hindi ito tao. Dahil ito ang pinag-uusapan nila kanina sa inuman, na may aswang daw na umaaligid sa baryo nila
para mambiktima. At isa umano itong bagong yanggaw. Ano? Aswang yan, Berto? Nagwika si Mang Berto na oo umano. Kaya dyan lang sila sa likod niya. Ano ba ang gagawin ni Tay? Lalabanan niyo po ba yan? Nagwika naman si Mang Berto na oo umano at baka dumugin sila. Kaya kapag ganon ay tumakbo na umano sila ng nanay niya. E paano po pag napatay kayo niyon? Dapat ipamana niyo na po sa akin ang mga lupa niyo at huwag po kay Nanay Berta. Ano ka ba, Wana? Buhay pang tatay mo, ginaganyan mo na? Pero, hindi kita iiwan, Berto. Hindi ako papayag na magsakripisyo ka para sa amin ng anak mo. Hindi ko matatanggap yun. E di magpaiwan ka din po, Nay. Para sa akin na lahat mapunta ang mga ari-arian na may iwan niyo. Napingot na naman muli ito ng nanay niya. Ari naman po, Nanay. Biro lang naman po yun eh. Nasa panganib na nga tayo? Nagbibiro ka pa dyan? Sinadya ko po yun, Nay, para mawala po ang takot niyo. Kasi, pag matakot kayo, hindi na kayo makakapag-isip ng paraan para makaligtas tayo. Ganun ba? Oh, may naisip ka bang paraan para makaligtas tayo dito? Opo, Nay. Magpakain po kayo sa aswang para makaligtas kami ni Tatay Berto. Kasi mataba po kayo eh. Kaya mabubusog po ko agad sila sa inyo. At baka ma-high blood pa yung aswang si tabanin niya, Nay. At mamatay. Eh di, patas lang po. Ano? Pesting bata ka? Isasakripisyo mo pa ako sa aswang para makaligtas kayo ng tatay mo? Natigil naman ang kanilang pag-uusap nang sumugod na ang aswang. Kaya winasiwas naman ni Mang Berto ang itak nito. Pero mabilis namang nakailag ang aswang. Nakita naman ni Wana na parang ang bagal gumalaw ng aswang sa paningin niya habang pinapanood niya itong kalaban ng Tatay Berto niya. Nagawang makalmat ng aswang sa braso si Mang Berto kaya nabitiwan ito ang kanyang itak at dinumog pa siya. At pagkatapos ay inihagis siya nito dahilan para mawalan siya ng malay. At dahil sa takot na din ang makita ni Aling Berta ang asawa na wala ng malay, ay sinabi niya kay Wana na tumakbo na ito. At siya naman, dahil sa nerbiyos, ay nahimatay din ito, kaya si Wana na lamang ang natira. Akma na sanang susugurin ng aswang si Wana, nang biglang may humampas dito na malaking kamay, kaya naman tumilapon ito. Nang tingnan ni Wana kung sino ang may gawa noon, ay nakita niya ang kapre na nakangiti sa kanya at bigla ding nagsalita sa harapan niya. Ang isang nilalang na may maliit na boses. Inaabot nito sa kanya ang itak ng kanyang Tatay Berto. Isa itong duwende at nagwika na wag siyang matakot sa kanila at mga kaibigan niya umano sila. Lalabanan niya umano ang aswang at kaya niya itong matalo. Ano? Ako ang lalaban sa aswang? Bakit hindi na lang kayo? Nitatamad ako eh. Nagwika naman ng duwende na kailangan ay siya ang makakatalo sa aswang at ipaghiganti nito ang ginawa ng aswang sa mga magulang niya. Tinaniniwa na si Aling Berta at Mang Berto na walang mga malay. Nakaramdam ito ng galit at nagliwanag ang bato sa kwintas nito na isa palang mutya. Akin ang itak ng tatay ko, Nuno. At igaganti ko sila. Ibinigay naman ito ng duwende kay Wana. At saktong pabango na din ang aswang, kaya naman sinugod ito ni Wana. Nakita ni Wana na mabagal nga ang aswang gumalaw, kaya naiilagan niya ang mga pagkalmot nito. Pero ang totoo ay hindi bumagal, kundi sadyang bumilis lamang ito dahil sa kanyang mutya. Pinagtataga niya ang aswang sa katawan nito at hindi ito makaganti sa kanya. Etong sa'yo? Pangat ko para si nanay at tatay ko. Pinagtataga ni Wana ang aswang hanggang sa mapatay niya ito.
Napangiti naman ng kapre at duwende sa kanya. Nagwika na ang galing-galing niya umano. Ano na ngayon ang gagawin natin, Nuno? Pati na rin sa'yo, kapre. Sinabi ng kapre. Nakaprede daw ang pangalan niya at siya ang magdadala sa nanay at tatay nito sa bahay nila. Samantalang, nagwika naman ang duwende na nagpakilalang si Duwende Lino na siya na ang bahala sa bangkay ng aswang at itatapon niya ito sa may sapa para makita ng mga tao na ito yung aswang. Duwende Lino, ang haba naman ng pangalan mo. Nakakatamad naman banggitin. Pwedeng Nuno na lang ang itatawag ko sa'yo. Nagwika naman ang duwende na sige umano at siya na ang bahala kung anong gusto niya. Salamat sa inyo, kaprede at Nuno sa pagtulong sa akin. Ngumiti naman ang dalawang gabay ni Juana sa kanya at dinala na nga ni Kaprede sa bahay nila ang walang malay na sina Aling Berta at Mang Berto at sumunod na din si Juana. Dito ko na po muna tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw muli sa lahat.